Aleluya, aleluya. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inaanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masasama't mabubuti, ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Parang napakahirap po na maintindihan yung talinhaga ng Panginoon. Hindi po ba kayo parang nahirapan na sundan yung kwento? Yung talinhaga niya, itungkol daw sa isang kasalan ng isang anak na lalaki ng hari. Masayang okasyon. Kasalan ng anak. At ang kwento lang, mag-aanyaya lang po. Mag-aanyaya lang ng mga panauhin. Masaya. Pinapatay na yung mga baka, inihanda na ang lahat. Magkamukat ninyo'y kumantong sa patayan. Diba? Kumantong sa patayan. Yung mga isinugong alipin para tawagin yung mga kaibigan, pinatay. Nalaman nung hari, pinapatay din yung mga pumatay dun sa mga alipin. Masaya sanang okasyon, di po ba? Kasalan, lagtapos sa malagim na kamatayan. Pangalawa, yung sa bandang huli. E di ang ginawa nung hari, sige, kumuha na lang kayo, magtawag kayo kahit saan dyan sa lansangan. Kahit sino dyan. Handa na ang lahat walang kakain. Nakahandaan na ang lugar.
So ano ginawa ng mga alipin? E di naturalmente, lahat ng mga sa kalsada, pupunta na kayo doon sa, sa palasyo. May kainan doon paano, galing sa hari. E di naturalmente, kung sino yung natawagan ng puntahan ngayon. Ano po nangyaring sumunod? Nung lumabas ang hari, napansin niya agad yung isang lalaki. Ano napansin niya doon sa isang lalaki? Hindi nakadamit pangkasal. Kung iisipin niyo po, abay, agad-agad niyo kaming inimbita eh. Di po ba? Agad-agad niyo kaming inimbita, palagay ko naman normal na makita mo na hindi nakapangkasal yon. Dahil hindi naman talaga sila yung unang naging pakay nung paanyaya. So ano ginawa nung hari? Pinalayas. Pinalabas doon sa bulwagan. Doon sa labas yan, magngangalit ang kanyang ngipin. Mahihirapan siya doon. Ano na ang nangyari? Alam niyo po, kung titingnan niyo po siya ng literal, mahirap intindihin. Pero tandaan po natin, talinhaga ito. Ito po ay tungkol sa bayan ng Israel na pinili ng Diyos. Ngunit ang bayan ng Israel, hindi kinilala ang Jesus na Diyos na nagkatawang tao, ang isinugo na manunubos at tagapagligtas, hindi kinilala nung mismong bayang pinili ng Diyos, ang bayan ng Israel. Pinatay yung mga propeta. Kita niyo po, pagkakasimilar ito doon sa talinhaga. Pinapatay yung mga propeta na siyang nanguna at nangusap sa kanila, ipinapatay. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ayaw ng mga Hudyo, pumunta kayo doon sa mga Hentil, sa mga Samaritano, non-Jews, ika nga, no? Yung mga maliliit na tao. O, di ba gano'n nangyari? So, ang ginawa, di ba, sa panahon ni Jesus, kanino siya malalapit? Dito sa mga Samaritano, sa mga tinatawag nating second class, lower class citizens. Yung mga api, ika nga. Tinawag niya. Ayan. So, yun po yung, yun ang inilalarawan ng talinhaga. Yung totoong kwentong nangyari sa bayan ng Israel. Pero maganda po natin tingnan dito yung huling-huli na bahagi. Na oo nga, tinatawag ng Diyos ang mabababa, ang mga makasalanan, ang mga api, ang mga lower class citizen, lower class na status na mga tao. Pero, bagamat tinawag sila as they are, hindi nila kailangan maging Hudyo, isang karangalan kasi maging Hudyo ng panahon na iyon. Hindi nyo kailangan, as you are, tinatawag kayo ng Diyos. Pero, merong isang hinihiling ang Diyos sa atin. Ano yon? Magdamit ka ng pangkasal. Magdamit ka ng pangkasal. Ano ibig sabihin ng pundamit ng pangkasal? Ano ibig sabihin ng dapit pangkasal? Ang hinihilang lang po ng Diyos, magsisi tayo sa kasalanan natin at gumawa ng mabuti. Opo, tinatawag tayo ng Diyos maging sino pa man tayo. Pinipili tayo ng Diyos maging sino pa man tayo. Ngunit ang hangad o hangarin lang ng Diyos ay tayo naman mula sa ating banda, on our end, gawin naman natin yung pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Yung magsisi sa kasalanan, magbago. Yung mga magulang, pagkatapos na maghapong paglalaro ng anak ninyo, kahit mabaho yan, tatawagin nyo, anak, pasok na sa bahay. Amoy araw, gusgusin, ang dumi ng damit, pasok sa bahay. Tama po? Hindi mo hinaharangan, anak, ang baho mo, diyan ka. Madumi ka, diyan ka. Hindi, ang magulang, alika.
Kahit anong amoy mo, kahit anong itsura mo, kahit puro putik ka, puro dungis ka, halika. Tama? Tinatanggap ng magulang yan. Anak kita eh. Pero, ang gagawin ng magulang, o sige anak, maghanda ka na. Maliligo ka na. Maliligo ka na. Ang Diyos tayo, kahit anong gusgusin tayo, tinatawag tayo ng Panginoon. Anak kita eh, halika rito. Halika rito. Pero pagpasok po at paglapit sa Diyos, hindi niya pananatilihin kang madumi ka. Halika anak, maghugas ka. Maligo ka. Sa sakramento ng kumpisal, sa pagdarasal, sa pagpapakumbaba, sa paghingi ng tawad sa Diyos. Huwag po tayong mag-alala na hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Kahit gaano pa tayo karumi, tatanggapin at tatanggapin tayo ng Diyos. Pero sana lang din ay magawa natin yung hangarin ng Diyos para din naman sa atin iyon na tayo mismo ay magpakumbaba, humingi ng tawad at gumawa ng mabuti sa ating kapwa.